Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi ito. Sa wakas, Arnie Tevez na wanted sa batas ng bansang Pilipinas, lumantad. Naku po, matinding revelasyon. Ang sabi nga niya, ay suko na siya. Naku po, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, marami nyo pong matutuklasan dito sa rolling ng video. Sa ika nga po ilang buwan na kanyang pananahimik. Naku po, mag-iisang taon na ata, di ba? Na ito ay wanted sa ating batas ng Pilipinas. Ba't ngayon daw ay lakas loob na siya ay lumantad upang magbigay ng matinding revelasyon? Ulitin ko nga, ang sabi nga niya ay suko na siya. At yan po ang pinahatid niya dito na mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyan po ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na, samahan niyo po akong panuorin mga kaibigan. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, public opinion, punto de vista na naayon po diyan sa gulong ng video. Panuorin po natin mga kaibigan. Tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba, naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako parang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating
kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Okay, alright. Welcome back. Nako, matindi ito. Disclaimer lang po mga kaibigan. At para naman hindi kayo ma-fake news, katulad nga po ng nasabi ko, ay suko na itong si Arne Tevez ay maraming ibig sabihin ho ng word na suko na. Pwedeng gamitin ito kahit sa ano. Katulad nga po ang pinapahiwatig dito ni Arne Tevez ay sinusuko niya ang kanyang prinsipyo sarili na papanig dito ho sa ika nga po mga patutsada ng dating Pangulo Duterte laban ho dito sa Pangulong kasalukuyan na si Bongbong Marcos sa pinagbabawal na gamot na addict di umano. Buti po tayo yung nagkakaunawaan at ibig sabihin ang pinapahiwatig din ho dito ni Arne Tevez ay suko na siya dito sa hindi magandang pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo na kagalang-galang Bongbong Marcos. Kaya diyan po pumapasok yung suko na marami po ang ibig sabihin. Nililiwanag ko lang po, hindi po susuko si Arne Tevez dahil po sa kanyang kaso para makulong. Wala pong ganyan. Buti po tayo ay nagkakaliwanagan. Okay, dakuhan po natin ang mabilisan to dahil wala na po tayong oras ay muli pong lumantad itong si Arne Tevez para na sa ganun po magbigay uli ng ibang katanungan. At mapapansin nyo po diyan sa rolling ng video ay marami po siyang katanungan na walang kwenta, lumang tugtugin na po yan. Huwag na po natin na bigyan ng counting pansin yan, kahit kaunti. Pinakita ko lang po sa inyo at ang bigyan po natin ng highlight. Ngayon ay hindi pa ho nahuhuli si Arne Tevez at yan po ang latest update. Yan po ay kahapon siya lumantad sa social media at may mga paratanga dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang sarili panig ay at prinsipyo niya ay susuko diyan kay dating Pangulo Duterte na ibig sabihin ay panig siya doon. Wala tayong magagawa kung pamanay ka doon ka dyan kaya karapatan nyo po yan. But sa puntong ito mga kaibigan, ang gusto ko pong ipunto dito
ay ano na ba ang nangyari dito sa kaso na ito? Bakit hanggang ngayon po ay wala pong konkreto na pinangahawakan tayo kung bakit hindi po ito nahuhuli mga kaibigan? Ay maliwanag naman po na ito ay wanted sa ating batas. Wanted po ito. Bakit hanggang ngayon ang malaking katanungan ay hindi po ito nahuhuli? Ano na po ang nangyari doon sa ikangapoy between Prime Minister ng Timor-Leste na pinag-usapan bumisita sa ating bansa dito. Ang Prime Minister at nasa ganun po magkaroon po ng ugnayan, pag-usapan ng personal ng DOJ maging ang ating presidente tungkol dito sa dapat ibalik sa ating bansa ang ating itong nagtatago isang wanted sa batas na si Arne Tevez. Wala po akong maibigay sa inyo ng mga kasagutan na yan dahil wala pong binibitawan ng ating pamahalaan. Kung ano man ang inyong hakbang dito, ang ating pamahalaan, sana naman ang taong bayan, lalong-lalo na po ang mga involved dito, na mga nasa kinaukulan, magbigay naman po kayo ng kaunting latest update. Dang sa ganun po, hindi tayo paratangan ng haka-haka na ito po ay nababaon nasa limot. Tungkol naman dito sa paglabas ni Arne Tevez, yan ay lumantugtugin noon pa man. Yan may mga hidden agenda kung bakit sumasakay naman ito sa Agos. Ganyan lang yan Ay buti pa kami mga vlogger. Ako po ay aminado. Kami po pag may issue ay nandun po kami dahil vlogger po kami. Unang-una ay ako po ay real talk, di ba? Para mayroon tayong views. Ay aaminin ko. At siyempre ay karapatan natin na talakayin yun dahil yun ay bagong issue mga kaibigan. Bilang vlogger para sa akin, real talk tayo, di ba? But dito sa punto ni Arne Tevez ay sumasakay siya sa issue. Hindi for the views ang kanya. Sumasakay siya sa issue na may init para na sa ganun po ay mapagtakpan, may balak na pagtakpan, may balak na ilihis ang issue, may balak na humingi ng simpatiya sa ating mamamayan. Datapwat sa turo po ng mga ebidensya ay hindi po matatakpan ang ginawa di umano nito na kasalanan dito na tinuturong utak di umano ayon sa mga ebidensya na pagpaslang sa dating gobernador ng Negros, mga kaibigan. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Kayo na po ang maniwala. Bagamat ito ay may mga taga-suporta ay dating taga-suporta niya na yan, na siyempre yung iba ay malapit sa kanya. At ngayon ay humahatak din ng po yung taga-suporta dito sa mga bata na digong, mga kaibigan. Alalahanin po natin, ito po ay na-wanted sa turo po ng matitibay na ebidensya. May video, may mga po yung marami pang ebidensya. Sana isa puso, isa isip po natin na kapag nagkasala sa batas, kahit sino ko pa man, congressman, mayaman na tao, mahirap na tao, kapag may ebidensya ay dapat parusahan at huwag po tayong sumakay sa mga issue na ika po pawang isang marites at mayroon po silang hangarin na ika po ilihis ang issue. Datapwat noon pa man ginagawa po ito ng kampo niya. Hanggang ngayon po, paglabas niya sa ilang buwan na nagtago ay biglang lumabas sa social media, ay ganun pa rin po, walang pagbabago, lumantugtugin, gumagawa na naman po ng taktika strategy para malihis ang issue. Muli po, ako po ay humingi ng pamanhin sapagkat hanggang ngayon po ay hindi pa rin po ito nahuhuli. Ba't hindi pa rin po nagbabago ang ating pananaw dito
Dahil ito po ay may warrant of arrest. Darating po ang araw, sa maniwala po kayo sa hindi, mapupusasan po ito kapag nagkaroon po ng pagkakataon. Dumating po sa punto ang sukdulan na ika nga po mahuli na ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palapakan.